Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na nga po ang ating pag-uusapan tungkol po sa rally sa EDSA, mga rallyista ng Marcoses. Ito, paki-shoutout nga pala po sa ating mga kababayan dito sa Saudi Arabia, sa Singapore, sa Malaysia, lalo na sa mga Indonesia. Hello po. Hindi na po natin pagtutumpik-tumpikin ang ating pag-uusapan tungkol dito sa ating topic dito sa rally sa EDSA. Ang dami-daming nagmamahal talaga kay Marcos. Bakit kamo? Sige nga, mga royalista, mga Marcos na andyan na po sa EDSA. Dahil pinaglalaban nila na ang ating Pangulong Marcos na si BBM ay talagang napakabait niyang ating Pangulo kumpara mo sa diyan sa ating Vice President na si Sara Duterte. Wala na, soplak na huyan. Wala na dapat sa kanya, ma-invest na talaga siya. Kasi bakit kamo? Ang mga grupo ni Leila de Lima naghahain na. Ayan, pinaano na sa Kongreso, sa Kamara, pati ang Makabayan Black. Tapos meron pang tatlong kongresista na magpapal din laban dito kay Sara Duterte. Dahil itong ating Vice President na si Sara Duterte, may topak, hindi karapat-dapat yan maging presidente ng Pilipinas kasi wala ho talagang paroroonan ng ating Pilipinas. Sa ngayon po, sa mga DTZ, sana po malinawan kayo sa mga ginagawa ng mga Duterte. Hindi na yung makakatungtong. Wala na yan. Wala na yung mangyayari sa mga Duterte yan kasi puro sila mga masasamang tao. Sige nga, si Duterte na lang, si Sara Duterte, corrupt sa bayan ng Pilipino, ang DepEd, hindi niya kayang hawakan, puro pagnanakaw lang ang ginawa niya. Sige nga, tapos nag-resign siya, pagkatapos mag-resign siya sa DepEd, ito naman tinira niya ang ating Pangulong Marcos. Akala siguro niya powerful na siya. Hindi po. Hindi po siya powerful. Kasi once na ang taong bayan ay pinagtulong-tulungan siya, wala na siyang magagawa. Kung ayaw sa kanya ng taong bayan, wala. Sayang lang ang binoto ng 31 million para sa kanya kasi ang akala ng taong bayan ay maasahan siya pero wala. Salungat siya sa ating Pangulong Ferdinand Marcos. Bakit kamo? Saan ka ba nakakita ng Vice President na magbibideo ka? Sige nga, i-announce mo sa buong Pilipinas, sa buong mundo ng dating presidente ng Pilipinas, si Ferdinand Marcos Sr. Hukayin niya ang bangkay pagkatapos itatapon niya sa West Philippine Sea. Ano ba yan? Dinadamay niya pati dinadamay niya pati yung taong nananahimik. Tama ba yun? Hindi. Tapos, ang presidente natin, pupugutan niya ang ulo. Ewan ko lang, kung ito ay makalusot sa Kamara, sana po, mga senador, mga kongresista, sana po ito ay matapos na itong impeachment na ito. Ang mga papirmahan nyo na lahat ng ating mga kamera sa Kamara, mga kongresta, para matuloy-tuloy na masampa na sa Senado. Kasi alam kong hindi maganda ang parurunan to. Alam ko, tama yung sinabi ni Ferdinand Marcos, tigilan na yan. Kasi
kawalan naman yan. Wala namang kawalan yan si Sara Duterte at wala namang makukuha dyan dahil sa impeachment na yan. Tama lang siya para taong bayan na lang ang mag-impeach sa kanila, para taong bayan na lang ang magreklamo sa kanila, para gumbasa ang presidente natin ay hindi sasangkot sa mga impeachment na yan. Kaya siguro ang taong bayan at ang Kongreso, sila na ang gumawa ng paraan para itong si Sara Duterte ay ma-impeach dito sa taong bayan, para malaman niya at para niya maipaliwanag kung paano niya nagastos ang 125 million sa loob lang ng 11 days. Sige nga, nakapagtataka. Hindi na ho yan na hindi na ho yan tama. Pagkatapos yung mga panluloko niya sa resibo, mga piatos. Saan ka pa nakakita meron mga apelidong piatos? Ang alam ko, mga piatos, sa mga Espanyola lang yan. Mga piatos. Tapos meron pang Villame. Sige nga, ano ba naman yan? Si Sara. Siguro noon pa yan, gumagawa na yan kalokohan sa Davao, yung mayor pa lang siya. Kaya yan, mahuhukay lahat yan. Dapat lang yan ma-impeach dahil matagal na siguro niya itong ginagawa. Kasi yung sa mga panluloko ng ginagawa niya, hindi siya makakalusot sa Kongreso, sa mga taong bayan, para mapanood ng taong bayan kung paano niya ginastos ang 125 million dito sa kanyang OBP, sa kanyang opisina. Sana po maintindihan niyo po itong mga DG-shit, mga salungat. Diba? O paano po? Maraming salamat po. Paki-shoutout po lahat, paki-shoutout po sa inyong lahat at like and share ang aking YouTube channel. Maraming salamat po. Bye-bye.